Manalangin po tayo, Panginoong Hesus, salamat po sa lahat mong ginawa para masagip kami. Amen. Maraming tao ang nagtatanong, mayroon bang panalangin na maggagarantiya ng aking kaligtasan? Mahalagang malaman na ang kaligtasan ay hindi tinatanggap sa pamamagitan ng pagsambit ng isang panalangin o pagbigkas ng anumang salita. Hindi kailanman itinuro ng Biblia na ang tao ay makatatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsambit sa isang panalangin. Ang pagsambit ng isang panalangin ay hindi kailanman isang biblikal na pamamaraan upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Ang biblikal na kaparaanan sa kaligtasan ay ang pananampalataya kay Jesus. Sinasabi sa atin ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay nararanasan sa pamamagitan ng pananampalataya, Efeso 2:8. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, Juan 1:12, at sa buong pusong pagtitiwala kay Jesus, lamang Juan 14:6, mga gawa 4:12. Hindi sa pamamagitan ng pagsambit ng isang panalangin. Ang mensahe ng kaligtasan sa Biblia ay simple at napakalinaw, subalit kahanga-hanga din naman. Sinasabi ng Biblia na tayong lahat ay nangagkasala, Roma 3:23. Maliban sa kay Hesukristo, wala nang sino man ang nabuhay sa lupa na hindi nagkasala ni minsan. Manggagaral 7:20. Dahil sa kasalanan, inani natin ang hatol ng Diyos, Roma 6:23, at ang hatol na iyon ay ang pisikal na kamatayan at kamatayang espiritual. Dahil sa kasalanan, karapat-dapat tayo sa kaparusahan ng Diyos at wala tayong anumang magagawa sa ating sarili upang tanggapin niya tayo. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay nabuhay na banal at itinuro ang katotohanan kung paano ang tao magkakamit ng kaligtasan. Gayunman, itinakwil siya ng mga tao at ipinapatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Sa pamamagitan ng nakakakilabot na kamatayang iyon, si Jesus ay namatay para sa atin. Inako niya ang hirap at ang hatol ng Diyos para sa ating mga kasalanan at namatay para sa ating lugar, 1 Corinto 5:21. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli, 1 Corinto 15, upang patunayan na ang kanyang ginawang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay sapat na at kanya nang napagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. Dahilan sa paghahandog ni Jesus ng kanyang sariling buhay, ang kaligtasan ay tulad sa isang regalo na ibinibigay ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos na magbago ng ating pagkakilala kay Jesus, mga gawa 17:30, at tanggapin siya bilang sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan, 1 Juan 2:2. Ang kaligtasan ay nararanasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa regalong ibinibigay ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, hindi sa pamamagitan ng isang panalangin. Hindi naman ngayon nangangahulugan na hindi na maaring gamitin ang panalangin bilang kasangkapan sa karanasan ng kaligtasan. Kung nauunawaan mo ang katotohanan ng Ebanghelyo at totoong nananampalataya ka kay Jesus, mabuti at tama rin naman na ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagpapaabot ng iyong saloobin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay isang kasangkapan sa patuloy mong paglago sa mga katotohanan ng salita ng Diyos at sa patuloy na paglawak ng iyong pangunawa tungkol kay Jesus. Ang panalangin ay kasangkapan upang ipahayag ang paglalagak mo ng pagtitiwala kay Jesus lamang para sa iyong kaligtasan. Subalit muli, napakahalagang tandaan na hindi ang pagsambit ng isang panalangin ang dahilan ng iyong kaligtasan. Hindi nakapagliligtas ang pagsambit ng panalangin. Kung nais mong maranasan ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Pagtiwalaan mo na ang Kanyang kamatayan ay sapat na handog sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Magisisi ka sa iyong mga kasalanan at buong puso mo siyang pagtiwalaan bilang iyong tanging tagapagligtas. Iyan ang biblikal na kaparaanan sa kaligtasan. Sabihin mo sa Diyos kung gaano ka nagpapasalamat dahil kay Jesus. Purihin mo siya dahil sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Pasalamatan mo ang Diyos dahil sa paghalili ni Jesus upang siyang mamatay para sa iyo at upang iligtas ka sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno.
Iyan ang koneksyon ng kaligtasan at panalangin ayon sa Biblia. Lord God, Jesus Christ and Holy Spirit, maraming salamat po sa wisdom at kaalaman na biyaya po ninyo sa akin upang maihayag ang inyong mga salita. At sa lahat ng mga nanonood, pakisubscribe naman po ang video para sa mga susunod pang mga biblical videos. Maraming salamat. Amen.